pwede nyo itong i-consider. Kung nagano kayo ng road bike, na bihira lang din makita sa market ngayon, ito bihira lang to. Maglalakbay ako patungo sa kawalan upang amunin tong pangarap sa buhay at susuungin to itong kadiliman. Makita ko lang ang liwanag ng katarungan. Ito ay below 10,000 pesos. So, aalamin natin kung sulit na ba sa banga or swak na ba sa banga yung presyo niya doon sa specs or sa pyesa na meron siya. So, pangalan niya ay parang meron kaparehas kay Trinx. Yun si Trinx Tempo 1.0 and to 1.1. So titignan natin kung ano nga ba masulit, si Trinx Tempo o ito si Rhino. Itong Rhino na to dati wala silang road bike. MTB lang meron sila, pero ngayong 2023 naglabas sila ng road bike. Alamin natin kung sulit yung pyesa ng road bike na nilabas nila. So yung frame nito ay alloy 6061 na yung ginamit. So yung kinis niya, hindi siya makinis. Kitang-kita naman dito yung kanyang welding sa kanyang top tube. Dito meron din yung pag-connect dito ay kitang-kita. Head tube niya ay straight lang dito. Cable routing, tignan natin, dumaan sa baba yung FD and RD, left and right. And meron sa kanyang top tube, ito yung kanyang brake cable sa likod. So yung decals nito, napaka-simple lang din. Ang kulay na binabudget natin ay para siyang desert green na may black na halo. Dito yung tempo. Yung top tube niya meron parang pa-triangular dito. Flat, tapos parang triangle dito yung style. So mas malapad or mas malaki yung top tube niya. Dito naman sa down tube niya, ito naman ay flat lang. Pero hindi siya ganun kalapad. Ayan. Ganyan lang yung ano niya, pero payat siya. Para siyang pandesal na naipit sa bag ng isang estudyante. Ayan. So, dito yung Rhino Tempo Professional Edition. So, yung lagayan natin ng ulam, isa dito sa kanyang down tube. Sa seat tube ay wala. Yung FD na ginamit, clamp type, Sensa Ignite. So, 2x2. Crankset 50, 34. Square taper, 165mm. Ito naman, yung chain na ginamit ay KMC. Parang KMC, duda ako KMC to Merong missing link na hindi naman nawawala ito na yung KMC sa kanya. KMC o KMO, KMD. Kung ano man yan, merong missing link na hindi naman nawawala. Stock lang din niya. Duda ako KMC talaga yan. Yung RD naman na ginamit dito ay Sensa Ignite. So 2x9 speed yung ginamit sa kanya. Dito naman, sa kanyang sprocket, ito ay thread type 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 speed ang ginamit dito ay 14. 32 teeth yung ginamit. Ayan. So, pinakamalaki ay 32. Ito yung 28. Ito naman yung 32. Yung hubs naman niya ay Shengfu. Yan yung pangkaraniwan na nakikita ko sa mga road bike na nabachi ko last year and mga sumunod pang taon. Shengfu, ito ay alloy pero ball bearing pa yan. Spokes naman niya ay 32. Siyempre, budget to. Ito ay naka-shredder valve pa. Double wall alloy rim. Kitang-kita naman dito yung kanyang brake line. Ayan, ito ay hindi naka-disc brake. Ito ay naka-rim brake siya dyan. Yung rim brake na ginamit sa kanya ay Alien. Walang pagkakalanlan. Wala siyang brand. Sa likod, yung hubs niya ay naka-quick release na rin. And meron siyang freebie na stand na kasama dito. Sa upuan, 27.2. Pero ito ay bakal pa. Kunin ko yung magnet ko. Ayan, bakal pa yung kanyang seat post, yung kanyang hubs ay alloy, pero ball bearing pa yan. Itong stock na pedals niya ay bakal, ball bearing, upuan niya ay Rhino, yung ginamit. Yung fork naman, tingnan natin. Okay, dumikit yung ating magnet, ito ay bakal. So, dito naman sa unahan, spokes, parehas lang, 32, double wall alloy rim, naka-shredder valve. Yung gulong nga pala, bago ko makalimutan, ito ay wala siyang brand yung ginamit. Hindi siya Kenda, hindi siya kung ano-ano, hindi siya Chaoyang, wala siyang brand. 700 by 23C yung ginamit sa kanyang gulong dito. And ito ay naka-quick release na rin dito sa kanyang harap. Ito yung 23C, kung nakita nyo dyan. 23C, yung head tube niya ay straight lang. Merong barrel adjustment dito, yung kanyang stem. Ito ay alloy, around 60mm. Para siyang medyo short lang talaga yung stem niya. Headset,
wala siyang brand. Ball bearing pa yan, and yung kanyang drop bar ay bakal pa. Dumidikit yung ating magnet. And yung kanyang brake and shifter, hindi siya literal na STI. Ito ay naka-ignite. Ayan. Sensa total integration. Joke lang. Sensa ignite. So ito ay 2 by 9 speed. So hindi ko nga pala matitimbang to. Dahil hindi ko dala yung timbangan ko. Yung size nga pala, bago natin nakalimutan, yung size na binabay-check natin ay 48 yung kanyang seat tube. And ito naman ay 53 yung kanyang top tube. So magkano nga ba ito dito kay Rides Bicycle Shop, si Rhino Tempo? Ang presyo niya ay ito, 9,500 pesos. Pero, but wait, there's more. Ito ay negotiable pa, hindi pa yan yung last price. Pwede yung tawaran niya, sabihin nyo lang, mga 9,300 or 9K na lang, boss Yang. Ayan. Yung details nila is nandyan sa video description and nasa screen nyo ngayon. So, puntahan nyo lang dito. Ito, si Rhino Tempo. Dito lang yan kay Rides Bicycle Shop. Nasa screen nito tayo. Tabi lang to ng Mercury Drug sa Quiapo. Yan yung ating bike check dito kay Rhino Tempo. Ito ay karamihan sa kanya ay bakal pa. So, ang presyo niya is 9,500 pesos, pero negotiable pa yon. Tawarin niyo na lang kahit wala kayong kasalanan. Medyo madami kayong i-upgrade dito kay Rhino Tempo kasi karamihan sa kanya ay bakal, and pinaka dito is naka third type pa siya. Sana man lang, since 9 speed siya, ginawa naman lang, ito ay ginawa naman sana nga cassette na, kasi naka 9 speed naman na siya, pero hindi siya ginawang ganon. Mas okay na sana yung presyo niya kung ito, kahit ito man lang ginawa nilang cassette type. Ito kasi talaga importante dito. Okay lang ibang part na bakal, pero ito talaga is importante. Dapat ginawa nilang cassette yan. Although yung fork naman is usual na bakal naman talaga yan. And ito is pwede yung palitan din to. Sana man lang ginawa nilang alloy ito. Siguro sa 9.5 magiging sulit yung presyo niya kapag alloy nito na bakal ngayon. Yung kanyang drop bar, dapat ginawa na ding alloy. And although yung niya is Shengfu, alloy na yan, pero yan ay ball bearing pa, and tsaka ito. Ayan. Yung kanyang thread type dito, since 9 speed yan, dapat ginawa na lang nila yan na cassette type. Ang crankset niya, square taper, 50-34. Reasonable naman kasi nasa budget range siya. So kung ginawang ganun man lang, yung mga nabanggit ko ay masulit sana sa 9,500 pesos kahit hindi nyo natawaran. And syempre, ito pa, syempre nasa budget range lang to. Itong brake caliper niya ay hindi natin alam kung magandang klase yan. Pero nasa inyo kung gusto nyo ng budget na ibang pangalan naman, Rhino, kasi kami yan, Promax, Yatosik, ito naman si Rhino. Pwede nyo itong i-consider. Kung nagano kayo ng road bike, na bihira lang din makita sa market ngayon, ito bihira lang to. Wala to sa Cavite. Dito ko lang nakita to kay Rides Bicycle Shop sa Quiapo. So ano masasabi nyo dito kay Rhino Tempo? Agree ba kayo sa mga sinabi ko? Like, comment, and subscribe. So be it. I love you. Signing up.